Hi guys, Pastor John Mel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Ngayon po ay tutuloy natin yung ating series na pinamagatan pong Life Thesis. At pinag-uusapan po natin dito ang Book of Ecclesiastes. By the way, if you have your Bible, pwede niyo pong buksan. We are talking about the Book of Ecclesiastes, which was written by King Solomon. At si King Solomon po, as we all know, he is the wisest king, not just king, but he is the wisest man who ever lived. Very rich, very famous. Kung may pinakasikat na influencer during that time, it was King Solomon. He's the best architect ever because he pursued yung mga big buildings na pinatayo niya. In fact, nung siyang nagahari sa Israel, sobrang yaman ng Israel. To the point na yung kanilang minahan, yung kanilang mga silvers and yung kanilang mga golds, sobrang prevalent, sobrang natural, sobrang common. Kaya yung silver at saka yung mga gold at saka mga bato, walang pinagkaiba. So hindi ganon uncommon yung mga silvers and gold during that time dahil sobrang dami. Everybody has their own necklace of maybe golds and silvers, kaya sobrang yaman ng Israel because of his wisdom. At hindi lang yon, sobrang tahimik, very stable, walang giyera during his time, walang division during his time until matapos ang kanyang reign dahil na-divide yung Israel from northern and yung pong southern. And today, we're going to look at another chapter of Book of Ecclesiastes kasi nung last time we had our preaching or preach po natin to, we talked about yung pong chapter 1 verse 1 to 11 at ngayon pupunta po tayo sa Ecclesiastes chapter 2 verse 1 through 11 and we're going to run through verse by verse itong chapter na ito. So I want to bring you on this message, chapter 2, the pleasure experiment. Pleasure experiment. But before that, can we pray? Let's bow our heads. Father, we thank you for this time of worship, this time of reading your word, preaching your word, listening your word. And I believe, Lord, after this message, mas matutunan po namin, yes, alam po namin na will nyo na magkaroon kami ng pleasure, but that pleasure and that joy will never replace you as our God. Panginoon, alam po namin, gusto nyong masaya kami. Gusto nyong maging masaya kami. Pero Lord, mas gusto nyong maging masaya kami sa piling nyo at Panginoon sa presensya nyo. So God, we thank you and we honor you. We speak success for this preaching. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, the pleasure experiment. I want to ask you this question. Can you give me things, mga bagay-bagay na hindi nawawala at hindi temporary aside from soul and the Word of God? Kasi dalawang bagay lang ang hindi nawawala at hindi nagfe-fade. The Word of God, which is the Bible, and also your soul. Sobrang halaga nitong question na to dahil magbubukas sa atin ng kamalayan and even our eyes. Oo nga, no? Bakit ako masyadong abala sa mga bagay-bagay na hindi naman nagtatagal? Masyado akong abala sa mga bagay na alam kong temporary lang. Why am not into the Word of God and improving and enhancing my soul by reading the Word of God? Because I tell you, point number 1, that leads me to point number 1, pleasure feels good, but fades fast. Alam ko po, maraming ino-offer ang mundo, maraming ino-offer ang social media sa atin, but I tell you this, those pleasures that they're offering fades fast. Alam niyo pa, tanong ko sa inyo to, why did the world invent all these temporary pleasures? Bakit ang mundo ay nag-imbento ng iba't ibang
uri ng pleasures like entertainment, like vacation trips, tours, or maybe yung materialism, escapism, and all this pism, romance, we all know that those are temporary. But ulitin ko yung question, why did the world invent all these temporary pleasures? Simple lang po. Because we're trying to fill the boring parts, the boring moments ng buhay natin. We want to fill the silence. You wanna know the truth? Ang katotohanan po is this, ang mga tao ayaw nila ng kapayapaan at ayaw nila ng stillness. Ayaw nila ng boring part. Kapag naboboring na ako, teka, gusto ko ng entertainment, punta nga ako sa comedy bar. Teka, naboboring ako this semester, o break namin, sige, mag-vacation trip kami. Lord, teka, sobrang boring ng time na to, teka, i-chat ko nga itong mga tropa ko. The reality is this, we don't like stillness. We don't like boring moments and silence sa buhay natin. That's why we fill those silent moments and boring moments to fill the gap. But here's the problem. The more we try to fill the silence, the more empty we feel inside. Alam niyo po kung bakit? Kasi madalas, doon sa silence na yon, doon nangungusap ang Panginoon sa atin. Sometimes, doon sa mga stillness natin, sa mga pagtingin mo sa kawalan, doon nangungusap ang tuwing nagdadrive ka habang tahimik at sobrang routine lang ng ginagawa mo, doon nangungusap ang Panginoon sa atin. But sometimes we do our own interventions na, teka, parang ang boring nito lagyan ko nga ng something dito. Kaya lately, sabi ko, pag may nagpapa-counseling sa akin, anong gagawin namin? Wala. Baka during those silent moments, at parang nagpapahinga siya, baka doon nangungusap ang Panginoon sa kanya. Bakit ako makikilam sa isang tao na nangungusap ang Panginoon at gagawa ko ng sarili kong intervention, nangungusap ang Panginoon sa kanya? That's why, Lord, naniniwala ako kung nasa kanyang Holy Spirit, mangungusap ka sa kanya. Ano bang klaseng counseling pang gusto mo? Ano ba bang klaseng encouragement ang gusto mo? If the Holy Spirit encourages that guy, that person, hayaan niyo sila. But don't forget to pray for them, show compassion and love them. If you're not hearing God, if there's no revelation, if there's no instruction, man, we will perish. Proverbs 29:18. Anong sabi doon? Man without vision will perish. Yung word na vision doon, ang ibig sabihin po noon is revelation. Ang ibig sabihin ng revelation ay truth galing sa Panginoon. Ngayon, kung wala kang truth na galing sa Panginoon, you will die. Spiritually, and you will die for sure physically. Because if we don't have truth from the Lord, ano mangyayari sa atin? We will follow our own desires instead of God's will. Alam natin na hindi magandang gawin ito, but ginagawa natin to kasi wala tayong truth, walang revelation sa Panginoon. The reason we're dying, the reason you're weary sa iyong relationship sa Panginoon. If there's no revelation, there's no satisfaction. That's why, eto na, in verse 1 ng chapter 2 ni Solomon, sabi niya, opening statement ng chapter 2 niya, sa kanyang thesis, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself, but behold, this also was vanity. I want you to underline that. Test. Sabi niya, testingin ko nga ang buhay. Oh, by the way, nung sinasabi po ito ni Solomon, hindi po siya ignorant kung anong ibig sabihin ng pleasure. Hindi siya ignorant na, okay, alam ko masaya ako kapag maraming girls. Imagine, teka lang, 700 yung girls, so asawa niya, no?
Sa akin, feeling ko hindi full of wisdom si ano eh. Si Solomon. Imagine mo 700 ang babaeng kausap mo everyday. Man, that's chaos. Isa nga lang minsan ayaw mo na eh. Imagine mo pag yung kaharap mo yung bakit Solomon, wala ka ng quality time sa akin? Don't you know? Quality time is one of the 5 languages. Wala. Tapos yung isa, di mo na ako dinidate. Feeling ko walang wisdom din si Solomon eh. Nag-asawa 700, araw-araw siyang kinakausap at araw-araw siyang dinadakdakan. Sabi niya, wisdom daw, kasi pag inasawa niya itong mga asawa ng mga pharaohs at saka mga nation, hindi sila gegerahin. But here's the thing. Yung mga inasawa niya na galing sa iba't ibang lugar ay mga pagan worshippers. So nahaluan siya. Now I doubt, Lord, where's the wisdom? So I said in my heart, come now, I will test you with pleasure. Enjoy yourself, but behold, this also was vanity. So he was testing himself. Try ko nga dami akong pera ngayon eh. Try ko nga pumunta dito sa part na ito. Tugs ako. But you know, deep inside, pag uwi mo, wasted ka. May hangover ka. Amoy yosi ka. Tapos ninakawan ka pa. Nakitulog kayo sa isang bahay, ninakawan ka ng cellphone. That's true to life. That was me. Gusto ko lang makitulog, ninakawan niyo pa akong iPhone 5. Ubus pera mo. Pagod ka, ang pangit mo. Diba? Team ng dito mo. You know, it says here, pleasure, Hebrew simka, meaning delight, enjoyment, amusement. And then in verse 2, sabi ni Solomon, I said of laughter, it is mad. Alam niyo po yung salitang mad. Mad in Hebrew meaning holel. Foolish. Empty. I said of laughter, it is mad. And of pleasure, what use is it? Okay, may mga pleasure dito, but parang ganito siguro. Pleasure, foolish. Because I know deep inside, emptiness ang kapalit. Verse 3, I search with my heart now to cheer my body with wine. So dito, wag na, okay. My heart still guiding with me with wisdom and how to lay hold. Inamin ni King Solomon. Inamin niya. Laughter, masaya yan. Okay, wine, sige. Laughter and wine numb the pain, but don't heal the soul. Yes, kapag nalasing tayo, makakalimutan daw yung problema. Nakalimutan. Pero bukas nandyan pa rin yung problema. Yung emptiness mo nandyan pa rin tomorrow. Because laughter, tawa ka ngayon, comedy bar. Nood ng Netflix, tawa ka ngayon. But you're going to face that sadness, that emptiness later on. So those pleasures are fleeting, are temporary. Now, kung titignan niyo po ito, hindi lang yun eh. He was describing escapism. Alam niyo yung escapism? You escape from something na alam mong, okay, escape muna ako, punta akong Sagada. Dito nangyari. Ito yung concept ng Sagada nyo. Yung that thing called forever, tadhana, dito yung concept ng escapism. Naalala niyo ba yung kwentong yon? Pumunta ng Sagada, tapos nakakilala siya ng guy, nagkamabutihan. Pag uwi niya, na-meet ulit ng girl, yung guy na ex niya. Nabuo yung na-solve yung problema o hindi? Hindi. Because those escapism are temporary.
Remember this, pleasure without purpose numbs the pain but never heals the heart. Pwede niyong paringgan at pwede niyong siraan yung mga taong nakasakit sa inyo. And you feel that yung mga taong nakasakit na siniraan nyo ngayon, ay you feel good, pero at the end of the day, man, yung puso mo madumi pa rin. And what are those temporary painkillers we use? What are those temporary joy we do, or happenings we do, that sometimes we inject into our lives? Teka, wine. Oh, bukas same. Galit. Bukas same. Katamaran. Bukas same. Gagawin mo pa rin yung thesis mo. Pagligo. Bukas mabaho ka pa rin. Di ba? Man, pleasure is not evil. Gusto ko pong malaman ninyo, God designed us for joy. But when joy replaces God, pleasure becomes idolatry. Sabi ng Proverbs 14:13, makaka-relate po tayo dito, maaring may tago ang kalungkutan. Man, alam mo yung mga taong nagpapanggap? Maaring may tago mo ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagtawa. Ngunit pagkatapos ng kasiyahan, nariyan pa rin ang kalungkutan. Solomon is saying that you can be laughing on the outside, but still broken inside. Pwede natin gawing maskara yung pagngiti at pagtawa at yung relasyon at yung pera at yung achievements. Those masks, we can use that. But you know deep inside, you're not happy. Full of emptiness. You can hide your pain, but you cannot hide, or you can hide your pain but not heal it. Remember, yung sa parable ng rich fool sa Luke chapter 12 verse 19-21, kausap ni Jesus yung isang materialistic na tao sa crowd. And then sabi ng taong ito, "Hey, Master, pwede bang tulungan mo ko na may transfer yung pera sa akin ng kapatid ko at paghatiin natin to, ikaw yung maging garantor." Ba, gagawin mo pa akong garantor, no? At ito ang sabi ni Jesus, at dahil marami na akong naipon, nagkikwento siya ng parable. At kinikwento niya dun sa isang materialistic na tao na nandun sa crowd. Kasi gusto niya ng material. Ito yung kwento niya. May isang mayaman daw na tao. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya, at magne-Netflix, at magkakape-kape. Wala ba doon? Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Sakit. Rico. Sa English, stupid. Fool. Ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Man. If we think life is all about money, it's all about possession and fame and relationships, nagkakamali po tayo. Life is too short to focus on this. If we will live for 75 years, sobrang short ng buhay. But the question is this, papaano mo ilalagay si Lord doon sa shortness ng buhay? Di po natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Baka mamaya, bukas. Pero nakakalungkot, ang pleasure experiment natin ngayon is equals to binge culture. Alam niyo po pag sinabing binge culture, excessive, too much, binge watching ng Korean novela, binge relationships.
5 ang gusto ko. Asawa. Baka Muslim ka. Okay? Binge fashion. Binge working. Meron ba dito mga workaholic? Tignan mo yung mukha niya. Pag stress na stress, baka workaholic. Binge sexual freedom. Binge online validation. Binge social media highs. Guys, wala naman sino dito gustong-gusto may pleasure? Ako gusto ko may pleasure. Masayang may pleasure, masayang may joy. But remember this, God is not against pleasure. He is against the pleasures that replace Him. Walang masamang mag-jowa. Walang masamang bumili ng sapatos. Walang masamang mag-aral mabuti. Mag-work mabuti. But if that pleasure replaces God, that's idolatry. That's why I want to lead you sa point number 2. Are you still there? Sabi po dito, achievement without alignment leads to emptiness. Kaya alam niyo po, tuwing naririnig ko yung tanong ni Nescafe, na-encourage ako eh. Para kanino ka bumabangon? Ang sarap nun. Pag napapakinggan ko, nga no. Teka, minsan kasi may mga, whether we like it or not, may mga time na talagang season, katamad. Ayoko. Maririnig mo sa YouTube, yung ad sa YouTube, para kanino ka bumabangon? Tatayo ako agad, Lord, sorry. Devotion na ako. Minsan yung mundo pa nagre-remind sa atin, no? Para kanino ka bumabangon? That's a wonderful statement question. Why you're studying? Why you're working? Why do you want to get that promotion? Why you want to have that relationship o magkaasawa ka? Now, if your answer is, it's for me. That's shallow. Mababaw. Tignan niyo po ito. Ecclesiastes chapter 2 verse 4-6. This is King Solomon. I made great works. I built houses. King Solomon, pinakasikat na architect ever. And planted vineyards for myself. I made myself gardens and parks. Wala pa ni siyang nandyan sa plaza natin. Maraming superheroes dito, di ba? Kaya sipang paniki eh. Wala yan. Mas maganda yung ginawa ni King Solomon. And planted in them all kinds of fruit trees. Grabe. Wala, talo si Ate Carla dito. Ito ang pinakamagaling na agriculturalist. Yung mangga niya, nagbubunga ng apple. Ganon siya kagaling. Magaling siya sa grafting. Grafting ba tawag doon, ate? Verse 6, I made myself pools. Sino nang galing sa Jed's Island? Wala yun. Splash Island. Wala yun. Sa Clark, wala. From which to water the forest of growing trees. Sabi niya dito, I made, I built, I planted, I gathered, I. So yung word na I dito, it was repeatedly 18 times. The word my repeated 14 times. The word me repeated 7 times. All in all, 39 times in just 11 verses. Hindi siya nagyayabang, by the way. He was not bragging. He was confessing. And he was telling, okay, I built this. I achieved this. I have this. I did this. Pero ang sabi niya, all these things are meaningless. Kaya po napakahalaga ng Word of God. Our life's manual. Napakahalaga ng may mga mentor, may mga counselors na talagang tumututok at nag-i-encourage sa atin. Because imagine this. By the way, hindi po masamang mangarap.
Hindi po masama magtrabaho. Baka di na ako magtatrabaho. Sabi ng pastor kasi doon, huwag naman nangarap eh. Kasi puro ay, wala rin naman patutunguhan eh. No. Maganda nagwo-work at maganda nagtatrabaho ka at maganda nag-aaral ka. That's good. But here's the question. Para kanino natin ginagawa yung ginagawa natin ngayon? Hindi po masamang mangarap, okay po yun. Ako nangangarap ako ng malaki. Pero ang tanong, nako-complement ba yung calling natin doon sa mga inaaral at ginagawa natin? Gusto natin mag-masterals, di ba? Sino dito gusto matapos yung masterals nila ngayon? Diba? At magkaroon ng PhD. Diba? Man, kung wala ang purpose, gusto mo ba magka-PhD? PhD, di ba? MD, DD, CBD, DVD, whatever na DD yan, lahat na ng buntot, nasa buntot mo na, sister. Pero kung hindi mo gagawin yan para kay Lord, what's the sense? Tanungin ko kayo bakit gusto niyo yumaman? Kasi I'm hearing a lot of mga kabataan ngayon, di ba? Kagagraduate lang, nagmamadali. Though ako, naranasan ko rin ito dati. Pero, okay, pagka-graduate ko, nakapasa ng boards, tapos papasok ng trabaho, 1 year ka pa lang, gusto mo ikaw na yung maging presidente. From rank and file, nakakainip. Hindi ako to, hindi ko deserve to. I deserve more. Wow! Gusto mo maging presidente. For what? Sometimes we try to compare ourselves to other people. But you have to compare yourself sa sarili mo kung ano ka dati, kung gaano tumaas at nag-level up yung calling mo. That's the question. At yung mga pangarap ba natin ay nako-complement lahat dahil tinawag ka ng Panginoon. Ito yung hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng tatay ko. Jomel, papayagan kita, aralin mo lahat. Sige. But make sure, nagko-complement yan sa calling mo. Kasi pag hindi na nagko-complement yan sa calling mo, remember this, achievement becomes idolatry when it's no longer worship. Everything we do is worship. Everything we do is for the Lord, for the glory of God. Alam niyo po, ang issue dito, hindi naman yung hard work. Wala. Ako, I'm working hard. I work hard. I love the church. I love the people. I love what I do. I work hard. But sometimes, the issue is not hard work. It's who you're working for. Hard work tayo, sige. Work. Okay yun. But here's the question. It's who you're working for. Man, Solomon built an empire. Solomon built those pools, yung mga trees, yung mga buildings. But he lost his intimacy with God. Pwedeng mangyari sa atin yun. Kung kay Solomon nangyari, sa atin din pwede. Kasi yung nagkikwento nito, tao, hindi Diyos. Kung engineer, ikaw, mag-top ka sa boards, kunin ka ng malaking kumpanya, maging presidente ka, 7 digits ang sinasahod mo, a day? Grabe. Pengi naman. Bigyan mo ko niyan. Okay. Rolls Royce. Di ba? Hindi galing sa flood control, okay? Rolls Royce, na may payong. Di ba? Louis Vuitton. Ikaw ang pinakamayaman. Imagine this. Gagawin mo pa rin kaya yung pagkikids. Ay, hindi na ako yan. Train ko yung mga yan. Hindi na ako dyan. Nagbago yung puso natin. Bigyan ka ng iPhone 17 ngayon, Nika.
At sabi ng leader mo, paggamit natin yan sa ministry. Ay! Hindi. Akin to eh. Deserve ko to. You know, the human soul was never designed to run on accomplishment, but only communion with Christ. You know what? Gusto niyo pong malaman ng simpleng sentence ng calling? Our calling is to know Christ, period. Yeah, uwi na tayo. Look at this, John 15:5. Apart from me, you can do nothing. Si Jesus gumamit siya ng agricultural metaphor. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Pag sinabi nating vine, He is the source, He is the strength, He gives life. Ang branches mo bang nagpuproduce ng bunga? No, the vine. Nakakabit ka lang doon sa vine, kaya ka nagpuproduce ng bunga. So, Jesus used an agricultural metaphor to show that He's our life, He's the source of life. And apart from Jesus, we can do nothing. Nothing means no real life. From Capiteo, no lasting life. No lasting fruit, no eternal value. Look at this. Paul said, Philippians chapter 3, verse 7 to 8, but whatever gain I had, man, alam niyo po yung nagsulat dito, si Paul, siya mga pariseyo ng pariseyo. Pag sinabi natin pariseyo, scholar, parang scientist in our modern era. Cum laude, memorize niyang Torah verbatim. Memorize niya yung law verbatim. Para siyang attorney. Hebrew, Roman citizen. He had all those perks. Pero sabi niya, I counted as loss for the sake of Christ. Pag-akyat po natin sa langit, iiwan natin ang mundo, nakahubad tayo. Wala tayong dadalhin. But sabi niya, indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Guys, He knows na kahit na anong meron siya, kung hindi niya kilala si Lord, it's all pointless. Alam niyo po, gusto niyo malaman kung saan nanggagaling ang burnout? Alam niyo po kung saan nanggagaling ang anxiety? Ang depression? Ang exhaustion? Ang disengagement? Alam niyo po saan nanggagaling yon? Often times, nakukuha yon from working for our identity instead of from our identity. Most of the time, tayong mga kabataan, nagwo-work tayo para ma-build yung identity natin. Instead of knowing our identity is from Christ. If you know your identity, that you are loved, you are treasured, and you have full of wisdom because God gave you an abundant life, and you don't have to work your identity para lang ma-prove mo yung worth mo, I think that there will be peace. Pero ngayon, papakita ko kung sino ako. Kagalingan ko. Okay naman na galingan. But make it naturally. Na wala kang iniisip na papakita ko sa mga kapitbahay nila. Namin, na iba na ako. Naalala niyo pa ba? Yung mingi akong malunggay, pinagdamutan niyo ako. Guys, we work to fill our lives with meaning, but only Christ can fill our work with meaning. And that leads me to point number 3. Diyan pa kayo? Point number 3, possession without purpose is pointless. Possession without purpose is pointless. Kanina sa 7 a.m., sa 9 a.m., tinanong ko sila sino po dito maraming kaldero? Tawanan sila kasi nanay ko po, number 1, maraming kaldero. At whether you like it or not,
yung mga mahilig sa kaldero, kahit na marami silang kaldero, o-order pa rin ng maraming kaldero yan. Tama ba? Kasi the more you have, the more you want. At ang masakit pa dito, gumagastos ka ng pampapagawa ng mga cabinet para lang lagyan ng kaldero. At kahit puno na to, ayaw mong ipamigay at ni gamitin as galusin kasi mahal mo yung mga kaldero mo. At yung mga kaldero mo, dahil sobrang dami na, o order ka sa Shopee, o order ka sa Lazada, excited ka, ang pinaka-exciting kapag umu-order ka nagpa-purchase ka, parating na yung parcel mo, yun ang pinaka-exciting, no? Parating na, tingin ka ng tingin dun sa tracking shipment. Oh, nandyan na daw sa out for delivery na. Tapos, gagagad ka na, asan ka na, kuya? Tama ba ako? Ako, ganun ako eh. Nandyan na yung mga binibili ko, mga pambahay na mga martilyo, yan yung mga kasiyahan ko ngayon eh. Meron na akong bagong martilyo ngayon. Bumili ako last time ng drill, alam niyo yung pangbutas? Pinagbubutas ko lahat ng bahay namin. Bili ng mga bala niya. Sige, ano pa kayo pwedeng butasin dito? Magsasabit ako ng mga kung ano-ano dito. Pero, asaya yung exciting part na, yung part na parating na siya. Pero pagbukas mo, after 5 minutes, lagay mo na ulit sa cabinet mo. Diba? Tapos may nakita ka ng bagong sale, bibili ka ulit. Ngayon, for sure, wala kayong kaldero. Sapatos. Achievements maybe. Bank accounts maybe. Ano ba meron ngayon? Makeup maybe. Clothes maybe. Books maybe. Gadgets maybe. But those possessions are useless kapag walang purpose at hindi nagagamit para kay Lord. Ecclesiastes chapter 2, verse 7 to 11. I bought male and female slaves, had great possessions of herds and flocks, gathered for myself silver and gold. Whatever my eyes desired, I did not keep from them. Tingnan niyo po ito. Sabi niya, I bought male and female slaves, great possessions, gathered myself silver and gold. Whatever my eyes desired, I did not keep from them. Ano man ang gusto ng mga mata ko, nabibili ko at nakukuha ko at nagagawa ko. Solomon was not bragging. He was confessing lahat ng mga achievements niya. In continuing yung verse 10 and 11, I kept my heart from no pleasure. Sa Tagalog, hindi ko pinigilan yung puso ko at sarili ko na maging masaya at magpakasaya. Yet, when I considered all that my hands had done, behold, all was meaningless and a striving after wind. Nothing was gained under the sun. Solomon reaches the highest level of success and pleasure and feels the lowest level of satisfaction. Meron siyang lahat, pero still, naranasan niya yung pinakamababang point ng kanyang buhay at satisfaction. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Sa Hebrew, ang ibig sabihin nitong I kept my heart from no pleasure, this is the ultimate hedonism. Alam niyo po yung hedonism? If it feels good, do it. Ito kasi nararamdaman kong masaya eh. That's hedonism. But Christians, remember this. Having it all is not the same as having meaning at all. Solomon proves the pleasure apart from God doesn't satisfy. It enslaves us. Alam niyo po, hindi mapupuno ang ating mga kaluluwa ng mga bagay na hindi naman talaga yun na magpupuno. If we feel that
events and gadgets or fame or popularity ang magpupuno ng buhay natin, nagkakamali tayo. It's Jesus. The logos of life. The reason of life. Look at this, the prodigal son. Yeah. Alam niyo ba itong storyang ito sa Luke chapter 15? Kinuha ng prodigal son yung kanyang mga mana, sabi niya sa tatay niya, Tay, kunin ko na yung mga mana ko, alis na po ako sa bahay ninyo. During their time, sa kustombre nila, hindi mo pwedeng kunin ang mana mo hanggat hindi pa namamatay yung tatay mo. At kapag kinuha mo ng yaman mo, habang buhay pa yung tatay mo, parang sinasabi mo sa kanya, tatay, mamatay ka na sana para makuha ko ng yaman mo. So kinuha niya yung yaman niya, yung kanyang mana, at umalis. Nagliwaliw. Nagkaroon ng freedom. Lumayo. Having everything, may money, may freedom, may friends, may vices, may girls maybe. But in Luke chapter 15, 13, 17, look at this. He squandered his property in reckless living and began to be in need. Pwede kang magkaroon ng kalayaan na sinasabi mo. And apart from God, you will start to be in need. James 4:3. And when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Gusto ko po kayong tanungin, why you're asking that promotion? Why you're asking that maybe regularization, or maybe that car, or maybe that work, maybe that marriage? For what reason? It says here, you are asking things with bad motives. Hindi, Lord, para pag naging mayaman ako, pwede ko nang maliitin yung mga tao. Lord, pag nagkakotse ako, mapapakita ko sa kanila na iba na ako ngayon. Asensado ako. Colossians 3:1-2, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Think about the things of heaven, not the things of earth. Currently, as of the moment, what's on your mind? For sure, may mga pinagpe-pray po tayo. I want to pass the boards. Lord, I want to graduate na dito sa klase ko. Lord, gusto ko magkaroon kami ng bahay. But for what reason? Magagamit ba yan para sa Panginoon? Matthew 19:20, don't store up treasures here on earth, but store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal. Kaya po yung mga ibinibigay natin ng mga offerings, ang ganda kasi nagagamit siya for trainings, for reaching the campuses. At yun hindi pwedeng mawala at anayin at malumot. Last time, nag-ayos ako ng mga sapatos ko. Dami. So, yung mga iba hindi ko sinusuot kasi sobrang mahal na mahal ko eh. Pag mahal na mahal mo, di ba, parang ayaw mong magasgasahan. And then nung sinuot ko, kanyang ganon. Nag-crack. Shucks. Sana tinanim ko na lang sa vision. Sana nilabgip ko na lang kay Ate Carla, mas marami pa siyang nabot na. Hindi, sa totoo lang. Yung mga Yeezy at mga Jordan, ginanon ko. Kaya tignan yung sinusuot ko, hindi na branded. Kasi mas na-enjoy kung hindi ko mahal eh. Kahit ganyan ko madumi yan, okay lang eh. But sometimes, sa sobrang mahal natin yung gamit, hindi natin ginagamit, inaanay, nagka-crack, because they're all temporary. Solomon had everything, yet felt empty. But here's the good news. Itong Jesus na pinag-uusapan po natin, Jesus owned nothing.
Yet, He offered everything. Look at this. Luke chapter 9, verse 58. Foxes have holes. Yung mga asong gubat daw may mga lungga. Birds have nests. But the Son of Man has nowhere to lay His head. Wow! Yung Diyos at Hari ng mga hari at Lord ng mga Lord ni katiting na bahay kubo para pagtirhan, wala siyang pagmamay-ari. Yet, He gave His everything. Walang matuluyan, walang mapagpahingahan, wala nga siyang St. Peter plan nung namatay siya eh. Nanghiram lang siya kay Joseph of Arimathea. Pahiram naman ng St. Peter plan mo, alisin ako after 3 days. Wala. You know, ano ang binilt ng Panginoon? His disciples. The 12 disciples is scattered, preached the gospel. They became the foundations of the church. And here we go! Bethany Church is here. Walang ari-arian, pero ang daming napatayong mga simbahan at ikaw yung simbahan na yun. That's why whether you like it or not, saan ka man pumunta, your soul, your spirit, your physical may deteriorate, maybe, but your soul, your spirit won't. Yun ang investment ng Panginoon. Solomon's pursuit ends in vanity, but Jesus' poverty ends in victory. Alam nyo, nakakalungkot yung flex culture ngayon, no? Kanina, pinipreach ko to eh. Alam niyo po, sabi ko, tignan niyo po yung katabi niyo. Tignan nila. Oh. Check niyo po yung Facebook nila. Vlogger na po yan. Kasi lahat ngayon, vlogger na eh. Kaya lately, pansin niyo ba, hindi na ako nagpo-post? Kasi ang dami na nagbablog, ang dami ng, okay, sige, makinig na lang ako. Bawasan ko na yung pagbablog ko pag nagpa-podcast ako, minsan, once in a while na lang. Kasi, bakit pa ako? Kaya tignan nyo pag nag-post ka ng vlog, maganda yung vlog mo, hindi kita pa nariringgan na. sorry. Hindi ikaw ito. Hindi, pansin nyo pag, for example, magpo-post ka ng mga point of views mo, mga vlogs mo, wala na nagla-like. Alam niyo bakit? Scattered na yung attention nila. Bakit? Lahat ng friends nila na 5,000 vlogger na lahat. Like. Pagdating sa'yo, kaya, tinigilan ko na yung yan eh. Okay na nga si Lord, share ko na lang kay Lord. Gusto ko yung ginagawa mo. Pag sumikat ka, huwag makalimutan si Lord. But, yung mga flex culture, balik tayo sa flex culture. Minsan, di ba, post mo yung, grabe, meron ng iPhone 17 ngayon, color orange, 2 terabyte, Pro Max to. Walang masama doon But what is your intention? Louis Vuitton Vogue, oh? Di ako magpapatalo. Louis Vuitton Vogue sa akin, LVV. May bago kaming kotse. Flex culture. Kaya minsan, nakakaya na mag-post, no? Pero hindi ko sinasabing huwag kayo mag-post, Maganda mag-post. But we have to check our hearts. Kung ipopost mo yung graduate ka na cum laude, yung mga nang mata sa akin nung high school, tingnan nyo to. I'm not inspiring, I'm bragging. Dingyaw. But the more we consume, the more we crave. Remember this, if Jesus is not enough for you, nothing ever will be. Kung si Jesus po ay hindi tayo enough sa Kanya, ayokong i-spiritualize yung mga bagay, no? May nakalagay sa, di ba, binabasa natin, Ecclesiastes chapter 9, verse 10 yata yun. Pero nasa chapter 9 siya. Sabi ni King Solomon, money answereth all things.
Money answers everything. Kapag may money ka, may honey ka. Kapag may money ka, kahit kwadrado mukha mo, may honey ka. Money answer at everything. I'm not against with work, ha? Kasi ako, minsan, naging workaholic din ako. I love to work. But, here's the thing. Kung si Kristo ay hindi nakakasatisfy ng buhay mo, walang makakasatisfy sa'yo. Because He is the ultimate reality of life. He's the reason of life. That's why, here's my conclusion. Here's my conclusion. Jesus is enough, and He is the true and lasting pleasure. Man, I tell you this, pleasure fades, but purpose in Christ, yan ang lagi nagpo-fulfill sa atin. And you will never find lasting joy in chasing what feels good. You'll find it only in knowing who is good. That's Jesus. Patapos na ako. Mamaya-maya, akit na rin yung... Alam niyo, ang galing ni Lord. Ang galing talaga ni Lord. Bilib na bilib ako sa Kanya. Kasi, binigyan niya tayo ng feelings. Sino dito may feelings? Okay, yung iba ba to? Binigyan niya tayo ng emotions. Binigyan niya tayo ng senses. Alam niyo kung bakit niya tayo binigyan ng... Kasi we're talking about meaningless, or emptiness, or joy, happiness, true meaning, purpose. Pero ang galing ng Panginoon kasi binigyan niya tayo ng senses, emotions, and feelings as our indication kung masaya tayo o hindi. For example, iharap sa inyo yung Bible versus iPhone 17. Anong gusto mo? Hindi ko sinasabing mamili ka, napaka-immature na, pero niregaluhan ka ng Bible. The Word of God, kasi wala ka pang Bible. Tapos versus iPhone 17. May Bible naman sa iPhone 17 eh. Hindi, kunwari walang Bible sa iPhone 17. Alam ko na yung nasa isip nyo eh. But here's the thing. iPad, sige, iPad na lang para visible. Versus the Word of God, literally. Which one? Pag binigyan ng Bible, thank you. Pag binigyan ng iPad, uy, grabe, utang ko ang buhay ko sa'yo. God gave us feelings and emotions as our indication kung saan tayo masaya at hindi tayo masaya. To know God or to know your favorite celebrity. Guys, may gawain ngayon. May evangelism tayo, crusade. Aligay dito, mag-pray tayo. Eh ngayon, may available ticket yung ano ngayon, Bini, oh. Bini. Ay, grabe! Talagang mahal mo ko. Guys, pray tayo sa crusade. Ay, anong oras po ba yan? And all our senses, and all our feelings and emotions are our gauge when we are not happy or not. And you tell yourself, teka, parang may kulang ah. After achieving all these things, releasing your emotions, your happiness, your feelings, sasabihin mo, teka, parang may kulang ah. Man, God is offering what's missing piece in your life. Teka, cum laude ako ah. Teka, nag-top ako sa boards ah. Teka, I got a job ah. Teka, graduate na ako sa master's ko, may PhD pa. Teka, may kotse na ako ah. Teka, may iPhone 17 ako ah. Teka, may 1 million ako sa bangko. Teka, may 3 million followers ako sa TikTok ah. Teka, bakit parang may kulang pa rin? Sabi ni David sa Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence, there's fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore.
if these possessions are temporary, the presence and the pleasure that is coming from the Lord is forevermore. You still remember? Lagi kong inuulit-ulit ito to illustrate. Yung first time na na-inlove ka sa Panginoon, lagang love na love mo si Lord, grabing satisfaction. Every day you pray, every day you serve, every day you read the Word of God. But your satisfaction drifts away. Nag-iba. At ngayon parang hindi ka na nakukontento sa Panginoon, hindi dahil hindi perfect yung pleasure na binibigay ng Panginoon sa'yo, kundi you started loving other things. At nung nagkaroon ka na ng maraming mga ganitong bagay-bagay na achievements, parang naging kalaban na ng Panginoon yung mga blessings niya. At tingin mo, KJ naman ni Lord. Gusto ko lang naman pumasa sa boards eh. Ba't pa ako atin ng prayer meeting? Bakit pa ako magde-devotion? Dapat focus na lang isang oras kung i-devotion, i-aral ko na lang. Ang KJ naman ni Lord. But remember this, Jesus doesn't cancel pleasure. He completes it. He's not a killjoy. He's the giver of real joy. The gospel doesn't take away joy. It gives you joy that pain can still. Lahat po ng meron tayo, ang pangumpleto niyan. Actually, yung blessing na yan, galing sa Panginoon yan. Pero nangungumpleto dyan sa binigay ng Panginoon ay yung giver mismo. Sabi sa John 15:11, "These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full." May be full. Ang mundo po, hinahabol kung ano yung masaya. Ang mundo po, hinahabol kung ano yung maganda. But Jesus says, "Come to me, and I will give you joy that never fades." Real joy is not found in entertainment. Real joy is not found in achievements. Real joy is not found in possession nor bank accounts. It's in Jesus. You'll never be truly satisfied until Christ becomes your ultimate pleasure. So bago ko po kayo imbitahan tumayo, as I end, Jesus is not one of many pleasures. He is the pleasure behind them all. What we do, everything is for God. Kung meron mang akong may utang sa isang tao, kay Jesus yun. At lahat ng ginagawa ko, naniniwala ako, Lord, hindi masaya to, walang purpose to kung hindi ikaw ang reason. So Lord, di ko sinasabing I don't need pleasure. Alam ko gusto mong maging masaya ako. But right now, I need more of your presence. Right now, Lord, maybe I don't need more success. I need more surrender ng puso ko at ng buhay ko sa iyo. That I don't need to chase what feels good, but I will follow who is good. That is Jesus. Because Jesus is enough. And He is my true and lasting pleasure. Can I invite everyone to please rise? Can you just reflect for a moment po? Maybe a minute or two, mga ginagawa natin ngayon. Lahat ba ng yan ay para kay Kristo? Dahil lahat ng kaligayahan at kasiyahan, ang Panginoon ang nangungumpleto. And I want you to reflect, Lord, I need more of your presence. I need more of surrender, Lord. And instead of following what is good, I will follow who is good. That's you.
You have a minute or two to reflect before we sing this song. Hallelujah. Start realizing, start reminiscing why you started, where you started,